tuloy-tuloy na natin ang good vibes ngayong umaga dahil kanina sa Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At ngayon, kami naman ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Yay! Kaya kung medyo inaantok pa kayo mga kasangbahayaw, huwag kayong mag-alala dahil nandito kami para samahan kayong simula ng araw with good vibes! Yes! At syempre, may hatid din kaming good news, inspiration, at good energy para mas ganado ang morning natin. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kaming simula ng bagong linggo sa isang makabuluhang activities dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At syempre, maganda rin na simulan ang linggo sa isang masarap at healthy na breakfast. Kaya mamaya, abangan nyo po ang ipe-prepare sa atin ng ating guest chef for today. Wow! That's right! Eto na, syempre, walang iba kundi si Chef Marcos Petima. Good morning, Chef! Good morning, Chef! Good morning, Chef! Good morning po! Pupunta na pala ako sa Samahan mo. Oo, Yehey! Lutoan mo kami ng masarap. natin today. Yehey! Ayun excited na kami sa ihahanda nyo ni Chef Ira. Pero bago yan, dumako muna tayo sa ating advisories for today. Good news po sa may mga nais ipabago sa inyong birth certificate, gender at date of birth dahil mas pinadali na po ang proseso niyan, sabi ng Philippine Statistics Authority o PSA. Dahil inilunsad na nila ang bagong digital system na Administrative Petition for Correction Automated System at kaya nitong iproseso ang 180,000 requests sa isang taon. Ayon sa PSA, kaya tumatagal ang proseso noon dahil majority nito ay ginagawa manually. Pero sa bagong sistema ay digital na ito kaya mas mabilis ang processing time. Wow, finally! Good news. Ito naman, magandang balita rin po dahil mabibili na lang natin ng 50 pesos ang presyo ng mga imported rice sa loob ng 30 days. Yan ay dahil po sa Administrative Order Number 118 na nilabas ng pamahalaan na naglalagay ng price ceiling sa presyo ng imported rice sa buong bansa. Layo nito na maiwasan ng sobrang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin dahil sa patuloy na gulo na nangyayari sa Middle East. Uy, maganda yan. Sana magmura ng tuluyan ang bigas. Ito, nagbabala naman po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko sa pagkuha, pagbebenta at pagkain ng mga shellfish mula po sa Matarinaw Bay sa Eastern Samar at baybayang dagat ng Daram Samar. Matapos po yan na makumpirma ang positibo sa red tide sa mga nasabing lugar. Ayon po sa BFAR, positibo po sa paralytic shellfish poison o PSP ang mga nakuhang shellfish samples. Isang lason po ito na maaaring magdulot ng matinding sakit at posibleng ikamatay kapag nakain ng tao. Mahigpit din pong ipinagbabawal ang pangongolekta, pagbabiyahe, pagbebenta at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula po sa mga apektadong lugar hanggang sa alisin ang red tide alert. Nilinaw naman po ng BFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango mula sa nasabing karagatan basta't sariwa, maayos na nahugasan at natanggalan ng hasang at lamang loob bago lutuin. Ang red tide po ay maaaring magdulot ng pamamanhid, pagsusuka, hirap sa paghinga at matinding pagkalason kapag nakonsumo. Iwas muna Iwas mo tayo sa shellfish. Ngayong mainit naman ang panahon, pinapaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na mag-ingat laban sa heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Ugaliing uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw para maiwasan ang dehydration. Iwasan din ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, kung kailan pinakamataas ang init. Magsuot ng presko at magagaan na damit. Gumamit ng payong o sombrero kapag lalabas at hanggat maaari ay manatili na malamig at maaliwalas ng lugar. Paalala rin na huwag pababayaan ng mga bata, matatanda at mga alagang hayop sa loob ng sasakyan o mainit na lugar. Kapag nakaramdam ng pagkahilo, sobrang pagpapawis, panghihina, pagsusuka o hirap sa paghinga, agad na magpahinga, uminom ng tubig at kumonsulta na sa doktor kung kinakailangan.
maging alerto at alagaan ang kalusugan ngayong tag-init. Yun. Oh, sinabi rin kasi Hydrated. diba ng Pag-asa talaga na hanggang May, hanggang last week ng May talagang expect natin yung Init ganitong talaga. init. Oh, malay mo, umabot pa yan ng June. Di natin alam eh. Kaya konting tiis pa mga kasangbahay. Labanan natin ang init na yan. That's right! Yan po ang ilan sa ating advisories for today. At this point, puntahan naman natin ang ating munting kasinera para sa isang masarap at nakakatakam na breakfast. Yum. Good morning! Yes, maraming salamat. At syempre, magandang umaga ulit sa inyo, mga kasangbahay. At ito, lagi nating nakakasama ang veteran chef natin na walang iba, kundi si Chef Marcos Patimo. Nakapakilala na natin siya kanina. Kaya welcome po, Chef! Morning, Ira. Good morning, Kuya. Good morning po! Happy Monday, Chef. Yes, happy Monday. Dahil nung mga nakaraan ay Thursday ka namin nakakasama. Pero ngayon po, napaunlakan nyo kami agad sa pagsalubong natin sa buong linggo. Chef, ano po bang gagawin natin for today? Yun, for today, gagawa tayo ng fishball. Pero ito, healthy naman siya. More Okay protein po. yung gagawin ng fishball. Kasi yung mga ingredients natin sa fishball, Okay po. meron tayong dory, meron tayong shrimp, tapos garlic powder, powder onion, cornstarch, salt, pepper, and soy sauce. Konti lang naman Okay. ilalagay natin. So, Chef, ito, sa madaling sabi, homemade po na fishball. Yes, homemade na ang fishball gagawin. gagawin. Alright. So, madali lang pala. Chef, ito po, nabibili ba ito ng ganito na po? Ay, hindi. Bale, ginawa ko na siya kanina. Binilend ko na siya kanina. Ah, blender. okay. So, kailangan Processor. i-blend. Paano siya pag walang blender? Pwede ba yan na Chop na lang chop natin. lang po? May ano siya, finely chop lang mga kasama. Yes. Alright. So, ito na yung ating ingredients. Screenshot na lang mga kasangbahay. Sige po, Chef. So, start na Let's natin. start po. So, gagawin natin, mix lang natin yung mga ingredients natin. Okay po. Yung dory. Pero pwede rin tayo gumamit ng ibang isda kung gusto nila. Ano po Pwede. bang advisable, Chef, na isda? Mas okay bangus para mas mataas yung protein niya. So, yung shrimp, Pwede rin ba yung lapu-lapu, Chef? pwede din. Mga white fish po natin. Yes. Then add tayo konting water. Konti lang. Bali yung egg kanina, nilagay ko na rin yung egg. So, hindi lang na Okay, nakita. Chef. May halo. Cornstarch. Para mag ano lang sa Grinder ko, texture. no? Yes. Flour. Salt, pepper. Adjust lang salt, pepper. Sa taste Oo nga, lang kasi naman tayo. kapag kayo naman gumagawa kayo ng meatballs, ganun din naman yung proseso. Mhm. Finely chop lang din talaga yung mismong protein mo. And soy sauce, konti lang din. Depende sa inyo kung gusto nyo marami. And yung garlic powder, ang add ng flavor. Macho lang. Then, mix na natin. Ay, thank you. Ito, Chef, pwede rin ba to sa mga meal plans po na... Yes, pwede rin. Kasi di ba minsan yung mga nag-meal pa, nagsasawa na sila sa ulit-ulit na pagkain. So, namimiss na yung mga comfort food na Correct. pagkain ng ganto, Ang fishball. merienda. Yes. Oo nga, mas maigi ikaw na lang din ang gumawa sa bahay ng sarili mong fishball. Yan. So, mix lang natin siya. Pero Chef, ito pwede pa tayo mag-incorporate ng mga gulay dito, no? Yes, pwede tayo mag dito ng mga spring onion or carrots sa ating fishball na homemade. Tapos yung iba, Chef, kasi napansin ko, karamihan ng nakalagay po sa ingredients natin, mga powdered na, in powdered form. So yung mga powdered na yung moringa, powdered. Yes, pwede rin tayong po mag-add. tayo maglagay, no? Para mas may additional tayo na nutrients. Mm. Ayun. Para mas healthy yung fishball natin. So, after na ma-mix natin lahat ng ingredients, Well combined. yes, add na natin sa kumukulong tubig. Yan. Siguro, kuha lang tayo konti. Ay, ayun. Add natin siya dito. Tapos pag lumutang na siya, ibig sabihin, luto na yung fishball. Tapos saka natin siya i-fry. Ipa-fry din natin siya, Chef. Yes. Pwedeng mas maganda oven para hindi mas mataas yung calories natin. Naisip ko, Chef, pwede rin to, no? Parang sa hot pot. Pwede rin. Kasi di ba naglalagay din naman tayo doon ng mga shrimp balls, lobster balls. Yes. So, pwede nga siya sa hot pot. Interesting. Tapos, lagay na lang kayo ng gulay, di ba? Galing. At least ito homemade pa. Yes. Pero
wala naman tayong sinasabi na hindi okay yung mga hindi homemade. Pero it's just, very interesting kung paano ginagawa yung mismong shrimp po. Actually, ako nagawa ng paumbong na na fishball sa Bulacan. Ito po, Ako nag-consult sa kanila. okay. Wala, chef, alam niyo po, taga-paumbong din. Ah, talaga? Opo. Kami po ay mga Paumbong. taga-paumbong. Ayan. Ang layo. Ito. So ito po, chef, isa sa mga client po ninyo. Yes, Okay. sila po. Wala. Paano, chef, kapag kunwari gusto po nila mga ibang klase, sa business po nila, magpapakonsult sila po sa inyo, paano po ba yung process na? Bale, magbibigay muna kami ng proposal sa kanila, tapos quotation. Kung magustuhan nila yung proposal namin, yun na. Tapos, To the start. pwedeng magbigay sila sa amin ng gusto nilang mga request sa pagkain or kami magbigay. So idea muna from the business owner, Yes. anong klase yung nila, yung cuisine nila, ganun. Tapos hingi sila ng, consult sila sa inyo ng mga menu po, Yes. ganun. Ayun. So yun, Ira, lumutang na yung isda. Okay, yung lumutang na. fishball. So, Hindi lumutang dahil buhay pa, mga kasangbahaya. Lumutang na dahil luto. Luto na siya. after nyan, initin naman natin yung oil. Okay. Chef, kailangan ba natin i-drain yung water na nandito? Gusto ko tumalis Kahit po, no? hindi naman, Kahit hindi na strain po. ko na lang siya. Wait lang Galing, oh. Tapos marami pang natira, mga kasangbahay. So hindi lang masyadong perfect. So mas maganda siguro naka-piping bag para dire-diretso yung natin. O kasi mabilis nga lang maluto yung Mm. isda, di ba, mga kasangbahay? Ayun, ang dami na kaagad nito, oh. Saka, iba yung shape niya. Mas malaki din, pati yung size. Ito lang. Sarap, parang pwede na nga itong ulamin. Pero chef, ito luto na yan, di ba? Yes, luto naman na Pwede siya. na siyang kainin kaagad. Siguro Okay na naman na siya. yung mga bagets nyo, kung ayaw nyo pakainin ng mga medyo mamantika, Kasi pwede pag na. nag-prito pa tayo dito, mas tataas yung calories natin. Okay po. May intake. So yun. So medyo mainit na yung mantika natin siguro. Eto chef, ano yung mga pwedeng kapartner po ng dory and shrimp fish ball po natin? Pagka kunwari sa hinahain nyo po ng mga meal plans. Pwede magandang din, mga fresh fruits, the salads din kung gusto nila. For example, mga apple, lalo na pag morning, di ba? So kailangan natin ng apple. Everyday din. Then okay na, lagyan na natin. Lalayo muna tayo ng konti. So ito okay din to Ayun. kahit oven na natin yung fish ball para walang oil. Yan Nangiti ako Tatawa ako. Gusto kong gawin din yan. Tapos chef, ano yung sauce po natin dito? May sauce pa ba yan? Or as So mas is maganda na lang? dito vinegar na lang para Parang legit na Yes. fishball talaga, di ba? Ganun lang. Pero chef, yung estimated po natin na calories din dito or yung nutrition facts na lang din for this sa mga recipe. 5 pieces na na fish ball nasa 200. Ako, nag-error. Isa pa. Ay, nag-overheat siguro. Nag-overheat Sige. pa. Mukhang kailangan nating balikan to, mga kasangbahay. Sabi niya, teka lang. Ayan. Sige, sa tingin ko, babalikan muna natin mga kasangbahay yung ating shrimp fish ball dahil nagkakaroon siya ng technical problem. Yan, okay na. Ay, Oo nga. Isa pa po. ayaw. Pero okay na po ata din to. Sige, mukhang okay na ba, chef? Kasi luto na rin naman no? Okay. Nag-error. Puntahan muna natin ang iba pa nating mga kasama.
para ma-prepare natin ng maayos ang ating shrimp and dory fish ball. Bata, na-over. Ay, hindi kasi siya naluluto, mga kasangbahay. Kasi namamatay yung ating ang ating kalan, ating stove. Sige, chef, pero 600, around 650 to Yes, yung lahat-lahat 700. ng Lahat ginawa. naman yan. Good for din to, no? Parang 3 to 4 servings po. Mga ganun. So kung hahatiin mo yun, medyo maliit lang din yung makukuha mong calories din pala dito. Pero mataas ang niya, chef, ang protein Mataas. content po niya. Kasi syempre, Dahil dun sa shrimp. okay, yung shrimp tsaka yung isda din. At meron din tayong carbs dyan, chef, na incorporate kasi meron tayong nilagay na starch po, di ba? Around 20 to 25 grams. At syempre, hindi mo mawawala yung fat kasi iprinito natin siya nasa around 15 to 18 grams. So ito po, ang magagawa naman natin dito, katulad nga ng sinabi ni Chef, no, medyo malaki lang din yung nailagay natin, pero kayang-kaya sa 500 grams na to, 500 grams na fish and shrimp, 20 pieces. Pero per 5 pieces, yung calories natin, ayan, ito, nasa 160 hanggang 180 calories lang. Tapos yung protein, chef, Ayun, yung protein natin, nasa, 21 to 24 grams naman. ayan. Para sa 5 pieces na fishball. Oh, maganda pala to rin, chef, kung sakasakali, doon sa mga very talaga sila, aware sila, mindful talaga sila sa kung ilang milligrams yung ganitong mga ingredient, gaano ka nutritious ba to, ano yung carbs content, yung protein content, kasi may mga ganong mga ganong mga kumakain din talaga at sa mga nagda-diet, Yes. very mindful sila. Kaya very nice talaga na nakita natin yung information about our fish and shrimp balls. Pero mamaya, mga kasangbahay, makikita niyo yung final product natin. Babalik kayo ha, huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Welcome back ulit sa inyo, mga kasangbahay. Siyempre, kasama ulit natin si Chef Marcos Patimo at alika na, i-continue na natin yung pagluluto natin ng ating dory and fish Ang ball. luto na yung ating fishball. Alright, naglipat lang tayo dito sa ating sa ating butane. Ito lang sa dito, sa ating Yan. Plate. Kasi naalala niyo, mga kasangbahay, pagka kayo nagpapaluto kayo ng fishball, gusto niyo yung tostado. Sabihin niyo pa kay Manong na nag-fishball, Kuya, patusta po, ganyan. So, mas maganda kapag ka medyo, merong toasted na sides yung ating, fishball. Alright. Yeah. Diba? Iba pa rin kapag homemade. Sa mga gusto magpakonsulta kay chef ng kanilang mga business Restaurant. na itatayo, Sa Yes. mga restaurant, gusto And cafe. magpa-come up ng mga recipe katulad nitong fishball na ito. Chef, saan ba nila kayo pwedeng makontak? Ayan, sa aking Facebook na lang, Marcos Patimo. Kaya sa aking number, 0956-321-2150. Ayun. Pero ito na nga, bago pa nating makakalimutan, pakita na natin, hawakan natin, chef. Ayun. Ang dory Yung and homemade fishball natin. Masarap isaw-saw sa suka. Or dun sa matamis na sauce. Yung sweet sauce, no? Yes. Alright! Yay! Chef Marcos, maraming salamat Thank you, po Ira. for sharing this recipe. At yun nga, bukod po dun sa kaninang pre-promote po ninyo kung saan po nila kayo pwede makontak. Baka po meron kayong gustong i-shout out for today. Ayan, nanonood ngayon si Miss Gladys ang Skinline, si Orlis Pombong Fishball, tapos si Breeze Hotel ng Cebu. Yun lang. Maraming salamat. Thank you din, po, Ira, Chef. and good morning. Happy Monday. At sana mga kasangbahay, nag-enjoy kayo sa ating recipe. Yan, papatikim natin to sa ating mga kasama. Mahilig ba kayo sa fish balls? Yes! Basta masarap ang fishball. sauce. Wait, tama. Winner yan. Kasama ng kikiam tsaka ng kwek-kwek. Lugi sa sauce sa'yo yung mga nagtitinda eh. Ginagawang sabaw mo mga. Sinasabaw Uy, na. masarap kaya yun. Sa amin sauce yung ang mga nagdadala. sauce may may mga
pipino. Kaya nga. Tapos ubos na agad yung pipino. Pipino pampabusog, lubi sa Okay pa rin naman yun. Huwag ka lang makasausaw dun sa babaran ng sandok. May mga nagkakamali dun kasi. So, ba't ang tabang? Parang hindi masyado masarap yung sausawan. Ako doon, pagka napasawsaw, papacheck up na ako. Kaya kung kailangan nyo, magpa-check up, no? Ito po ang ating mga MCGI Diagnostic Center, MCGI Charity Center schedules. Ang MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po, 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan mga kasambahay. Ang registration time naman dyan from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Open naman po sila every Monday. Ang kanila pong registration time dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Parañaque City na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City ay bukas naman every Tuesday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City, located at number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, every Wednesday naman. Registration time ay nagsisimula ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. Yan, meron din tayong charity center dyan sa Davao del Norte, nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time po dyan ay 6 a.m. hanggang 11 a.m. po mga kasambahay. And of course, ang MCGI Clinic natin sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, every Friday po. Registration time natin ay from 5 a.m. to 9 a.m. And see you there, mga kasambahay, tomorrow. Yes. Yes, ito ang ating mga services dyan. And with that, ngayon naman, greetings na tayo. Binabati ko lang ng good morning ang Miranda Restriction Family, ang aking mga pamangkin na si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning! Hindi pala tomorrow, sa Friday pala. Friday, oo nga pala. Yung schedule natin ng Tuesday. Excited, Monday pa lang pala. Excited Sa Friday po, pag sa Marikina, mga kasambahay ha. Excited ako, Free Ina, ang sa ating Friday mga na yung utak ko services. Pagod na agad, Monday wala. Gusto na agad mag-weekend. Anyway, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. Marami po silang ino-offer na beauty treatments and syempre meron din po silang certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you, Miss Glenda. Love. Yan. Yan na. Oh, shout out dun sa mga pupunta bukas. meron naman din talaga Oo, tayo. hindi lang sa Marikina. Oo, wala desisyon na ko eh. Mamaya ako makita nyo dun. Baka magulat may nagko-comment, Tini, nandito na kami. Nasa na ano yung sinasabi mo sa... Sila yung nag-book ka sa Marikina Center. Ay, nako. Good Sige na, morning. greetings na. Baka may babatingin ka pa, Josh. Meron ka ba? Ikaw na, Josh. Okay na, binati ko na eh. Basta Friday po kayo pupunta ha. Jaira. Ako naman, good morning lang sa aking mommy, sa aking daddy at kayo na. Siyempre maraming salamat sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Kung gusto nyo na ganito, ka-straight ang inyong mga buhok, punta lang kayo sa Natural One Salon. Meron tayong mga branches sa Apalit, sa Angeles, Pampanga, sa San Juan at sa Taguig. Mag-message lang po kayo sa kanila. Natural One, ang number 1. Oh, binabati ko rin ang aking mom. Good morning. Mamsi, good morning! Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At kung nabitin kayo, huwag nang magpahuling. Samahan kami bukas sa isang informative and meaningful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya!